Biyernes na mga kasama, narito mga balitang tumatak ngayong linggo. Sabado nang kumpirmahin ang pagkasawi ng 3 Filipino seafarer na nadamay sa tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia sa Northern Black Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, 236 Filipino seafarers na sakay ng 17 na barko ang nadamay sa naturang tensyon, kung saan 217 ang ligtas, 15 ang sugatan, at isa pa ang pinaghahanap. Samantala, ipinag-utos na rin ng DOLE ang pagkuha ng working child permit ng mga employer, magulang o guardian ng mga batang wala pang 15 anyos na nagtatrabaho sa larangan ng public entertainment o iba pang anyo ng media, tulad na lamang sa mga online content at digital platforms, upang masiguro umanong na sa maayos at ligtas na kapakanan ang naturang working children. Sa ibang balita naman, kinoronahan bilang Miss Supranational 2026 ang pambato ng Pilipinas na si Maria Katrina Kat Liagado. Ginanap ang coronation night sa Poland kung saan naiuwi ng Pilipinas ang ikalawang Miss Supranational crown matapos ang mahigit isang dekada. Araw ng linggo nang ipag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na ibalik ang mahigit 9.5 billion pesos na sobrang koleksyon noong 2025. Inatasan din ng ERC ang Meralco na ipatupad ang refund sa loob lamang ng 6 na buwan. Matatandaan na nauna nang naghain ng power distributor ng 2 petisyon para sa refund ng over-recoveries mula January hanggang December 2025. Muli na namang pinagtutsyadahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Senador Ping Lacson kaugnay sa sitwasyon ng pagbaha sa Taguig. Sa kanyang Facebook live stream, ipinagtanggol ni Cayetano ang hakbang ng lungsod sa pagpigil sa pagbaha at binagyang diing mananaig ang katotohanan. Sa showbiz, pumanaw na sa edad na 65 si entertainment columnist Jobert Sucaldito ayon sa anunsyo ng Facebook page ng OOTD Jobert and Chaps channel. Nakilala si Sucaldito bilang isa sa mga batikang entertainment reporter sa bansa na nagbigay ng napapanahong pagbabalita tungkol sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Samantala, pumasok sa parang Bagyong Luis na nagdulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa na nagresulta sa pagkakaroon ng stranded passengers sa mga pantalan. Lunes, nang isalang ng prosecution ng ikatlong witness na si dating COA-ICFAO State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito'y kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na pagtalakay sa Article 1 o maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng panunungkulan ng BISE. Pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na may fixed amount na 125 million pesos na confidential funds per quarter ang OVP at 3 cheque rin ang inisyo ng DepEd na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 37.5 million pesos sa ilalim ng pangalan ni former DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Saad ni Kapunan, mayroon silang 15 kahon ng confidential funds ng OVP na tutukuyin ni Wamil. Iniharap din ng prosekusyon ng isang acknowledgement receipt mula sa isang Mary Grace Piatos na isinumite ng OVP sa COA-ICFAO para sa payment reward sa pamamagitan ng mga gamot na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Samantala, nagkilos protesta ang iba't ibang labor groups sa labas ng tanggapan ng DOLE upang hikayatin si Labor Secretary Francis Tolentino na kumilos at gumawa ng paraan para matuloy ang naudlot na 85 pesos na wage increase. Hinarap naman ni Tolentino ang mga grupo ng manggagawa at sinabing hindi sila pinapabayaan ng DOLE at hintayin na lamang umano ang magiging resulta ng hearing sa Pasig Regional Trial Court. Martes, umakyat sa World's number 20 si Pinay tennis star Alex Ayala sa singles rank ng WTA na kanyang kauna-unahang WTA Tour level title. Ito ay matapos niyang talunin ang world's number 3 na si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC. Way to go, Alex! Samantala, bago pa man mag-umpisa ang Day 12 ng impeachment trial ni VP Sara, pinalakpakan ng Senado ang pagkapanalo ni Ayala sa DC Open. Patuloy pa rin ang pagtalakay ng Article 1 ng impeachment kung saan kinumpirma ng testigong si Roderick Wamil na ang confidential funds ng BISE ay para sa maintenance
and other operational expenses. Inalmahan naman ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang pagtawag ni Attorney Lorna Capunan na scam ang confidential funds ng DepEd at OVP at iginiit ni Poa na hindi lamang si VP Sara ang nagkaroon ng confidential funds sa history ng Pilipinas. Muli ring ipinasabina ang susunod na testigo na si Sailin Del Campo mula sa COA-ICFAO. Samantala, kumalat din sa social media na nahuli na si Senator Bato de la Rosa na sinunda ng post ni Attorney Jimmy Bondoc na may masamang balitang paparating at post ni Attorney Harry Roque na may nanghudas o nagkanulo sa senador. Kinumpirma naman ng NBI na hindi pa naaaresto ang puganteng si Senator Bato kasunod ng mga espekulasyon. Sa Day 13 ng impeachment trial ni VP Sara nitong Miyerkules, nagsimula ang interjection ng Senator Judges sa testigong si Roderick Wamil. Lumitaw sa paglilitis na first time in 10 years na pagiging COA auditor ni Wamil na puro acknowledgement receipt lang at walang isunumiteng official receipt ang OVP para sa auditing ng paggasta sa 125 million pesos confidential funds. Kinwestiyon din sa trial ni Senator Amy kung may exact finding na ginamit for personal use ang OVP funds na ayon sa testigo ay presumption na at hindi kailangang ilahad. Naging mahaba rin ang diskusyon ni na Senate Presiding Officer Cheese Escudero at Wamil patungkol sa kung kinokonsidera na ng COA kung maituturing ng failure to liquidate kung ang isang ahensya ay nakatanggap na ng notice of suspension at notice of disallowance. Habang pinili namang hindi nasagutin ng depensa ang tanong patungkol sa katauhan ni na Mary Grace Piatos at Andy Lim. Bandang huli ay ipresenta ang isa pang testigo na si COA-ICFAO State Auditor Sailin Del Campo na maglalahad ng kanyang testimonya sa pagpapatuloy ng pagliliti sa susunod na linggo. Habang niyanig naman ng magnitude 6.4 na lindol ang bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Naramdaman din ang lakas ng lindol sa Glan Sarangani Province at General Santos City na ikinabahala ng mga residente. Samantala, hindi na pagbigyan ang hiling na 20 pesos na fuel discount ng mga tsoper matapos sa ipag-utos ng pamahalaan na itaas ito sa 12 pesos. Ito'y sa gitna pa rin ng sunod-sunod na oil price hike, bunsod ng gulo sa Middle East. Nitong Huwebes, napinsala ang maraming ari-arian sa Northern Luzon, bunsod ng Bagyong Maymay. Nagdulot din ito ng pinsala sa ilang lansangan at tulay na nagpapaantala sa paghatid ng agarang tulong tulad sa Benguet, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa ibang balita, formal nang hiniling ng Estados Unidos sa Pilipinas na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Pinamamadali naman ng ilang opisyal tulad din Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Senator Risa Ontiveros ang pag-extradite kay Kibuloy. Ayon sa kanila, panahon na para makamit ang katarungan ng mga biktimang babae at mga bata. Sa sports, back-to-back ang pagkapanalo ni na Pinoy Olympian pole vaulter EJ Obiena at Pinay tennis star Alex Iyala. Nakuha ni Obiena ang kanyang ikapitong gintong medalya ngayong taon sa isang pole vault meet sa Germany. Habang nasungkit naman ni Iyala ang unang panalo para sa 2026 Canadian Open sa Toronto matapos ang kanyang historic stint sa Mubadala Open. Congrats Alex at EJ! Ngayong Biyernes, nagkalat ang ilang mga kabaong sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Nakita ang mga ito sa Makati, Quezon City, Caloocan at Maynila na may nakasulat na Chinese Communist Party Greedy at Salot at may logo rin ng Communist Group. Nakita sa CCTV na ang mga kabaong ay ibinaba mula sa isang van ng 3 lalaki at isang babae. Sa isang pahayag, hindi kinukonsinti ng Department of Foreign Affairs ang naturang pangyayari. Habang kinumpirma ni Senator Erwin Tulfo na nag-file ng medical leave si Senator Loren Legarda simula August 3 hanggang 5. Ayon naman sa NBI, August 2 umalis ng bansa ang mag-inang Legarda at Leviste. Lumipad umano pa Hong Kong si Leviste habang sa Europe naman patungo ang kanyang ina. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Alona, keeping you in the loop.